Tinatapon sa maliit na kanto ng kanilang tahanan si Mia at ang kanyang kasintahan, si Carlo. Ang kwarto ay malamlam, tanging ang ilaw mula sa lampang nakapatay sa gilid ng kanilang kama ang nagbibigay liwanag sa silid. Ang mga kahoy na pader ay puno ng mga alaala, mga larawan ng kanilang masayang pagsasama, ngunit sa gabing iyon ang hangin ay tila may kakaibang lamig. Mabilis ang tibok ng puso ni Mia at ramdam niya ang panginginig ng kanyang mga kamay habang nakatingin siya kay Carlo. Hindi niya alam kung bakit, ngunit mayroong hindi mailarawang takot na namutawi sa kanyang dibdib. Nag-usap sila ng mahinahon, ngunit ang katahimikan ay tila nagsisilbing kutit ng kanilang mga isipan. Sa kabila ng lahat ng kaligayahan nila, may isang lihim na matagal na niyang tinatago. Isang bagay na siya lamang ang nakakaalam. Ang lihim na ito ay matagal nang sumira sa kanyang loob, ngunit hindi niya alam kung paano sisimulan ang pagbubukas ng isang bagay na may kakayahang magbago ng lahat. Carlo, may gusto akong itanong. Ang mahinang sambit ni Mia. Ang boses niya ay may halong kaba at hindi maipaliwanag na takot. Ang kanyang mata ay naiwas sa mga mata ni Carlo. Parang ayaw niyang makita ang anumang reaksyon mula rito. Alam mo bang may nararamdaman ako, hindi ko na kayang itago? Nagkatitigan sila at ang mga titig na iyon ay puno ng takot at kaguluhan. Ramdam ni Mia na kahit simpleng titig lang, may apoy na namumuo sa pagitan nilang dalawa. Walang salitang lumabas mula sa mga labi ni Carlo. Nanatili silang tahimik, ngunit ang tensyon ay ramdam na ramdam sa kanilang paligid. Ang mga kamay ni Mia ay napakagat na sa kanyang labi. Ang mga daliri niya ay magkasamang nagkikiskisan. Ang mga paa ay hindi mapakali. Hindi pa siya sigurado kung anong epekto nito sa kanilang relasyon. Ngunit ang kabigatan ng nararamdaman ay napakabigat para itago pa. Lahat ng mga tao ng pagkakaibigan at pagmamahal ay nagdulot sa kanya ng bigat na ngayoy puno ng hindi masabi-sabing katanungan. Carlo, kung sasabihin ko sa iyo ang lahat, baka magbago ang lahat. Ang sabi ni Mia, ang tinig na halos magpatalo sa kanya. Si Carlo, na matagal nang nakatingin kay Mia, ay hindi nakapagreaksyon. Naramdaman ni Mia na may isang puwersa na nag-uugnay sa kanila. Ang mga mata ni Carlo ay tila nagsasabi ng isang bagay na hindi kayang ipahayag ng mga salita. Halos magtama ang kanilang mga labi sa tensyon ng sandaling iyon, ngunit pareho silang natatakot na baka mawala ang lahat ng kanilang pinaghirapan. I'm listening. Mia, sabi ni Carlo, ang tinig ay mabigat ngunit puno ng malasakit. Hindi niya alam kung anong lihim ang itinatagong matagal ni Mia, ngunit alam niyang hindi niya ito kayang gawing simple lang. Bumuntong hininga si Mia, at sa wakas tinapik ang mga mata niya at nagsimulang magtapat, kahit naramdam na ang buong katawan ay nanginginig sa takot. Ang nararamdaman ko, hindi ko na kayang itago. At hindi ko alam kung anong magiging epekto nito sa atin pero kailangan ko na itong sabihin. Ang bawat salitang binigkas ni Mia ay parang isang pamatay na suntok sa dibdib. Parang ang bawat paghinga ay mas mahirap pa sa huling hininga. Ngunit kailangan niyang magsalita para sa kanyang sarili, para sa kanilang relasyon. Sa mga sumunod na sandali, tanging ang tinig ng kanilang mga hininga ang maririnig sa kwarto. Nag-uumapaw na ang tensyon. Ang malamlam na gabi ay tila nagsisilbing saksi sa mga sandaling hindi kayang ipaliwanag ni Mia. Magkahawak kamay silang naglalakad ni Carlo sa parke. Ang mga ilaw mula sa mga poste ng kalsada ay dumaan sa kanila at ang bawat hakbang ay tila may kabuntot na alaala. Ang hangin na malamig at magaan ay dumadampi sa kanilang balat at sa mga sandaling iyon, nararamdaman ni Mia ang tila may kakaibang koneksyon sa kanilang pagitan. Ang tamis ng bawat paghinga, ang init ng bawat titig, ang buwan ay mataas sa langit at sa ilalim ng kanyang liwanag, natagpuan nilang dalawa ang kanilang mga mata. Walang salita ang lumabas mula sa kanilang mga labi, ngunit ang bawat titig ay puno ng hindi maipaliwanag na emosyon. Habang naglalakad sila, magkasama sila sa katahimikan. Ngunit ang bawat saglit na pagdapo ng kanilang mga kamay ay nagdadala ng isang matinding kuryente, isang koneksyon na hindi kayang ipaliwanag ng kahit anong salita. Habang patuloy silang naglalakad,
Ang bawat sulyap ni Carlo ay naglalaman ng hindi inaasahang pagnanasa at pagsisisi. Mia, ang sabi ni Carlo nang magkasalubong ang kanilang mga mata, mahal kita. Ang mga salitang iyon ay nagpatibay ng lahat ng kanilang pinagdadaanan, ngunit may kasunod na kabuntot na hindi kayang itago ni Carlo. Pero may isang bagay akong iniisip na hindi ko kayang iwasan. Nagpumiglas si Mia sa mga salitang iyon. Hindi siya makasagot agad. Hindi niya alam kung anong mga saloobin ang tatanglaw sa kanya. Ang mga salitang iyon ay parang mga palaso na tumama sa kanyang puso. Ngunit sa kabila ng lahat, naramdaman niyang hindi pa ito ang katapusan ng kanilang kwento. Nagtuloy sila sa kanilang lakad. Ang mga titig ni Carlo ay hindi umiwas kay Mia. Ramdam na ramdam ni Mia ang kabigatan ng bawat hakbang. Ang bawat galaw ng kanilang katawan ay tila may espesyal na kahulugan. Ang gabing iyon ay hindi lamang isang ordinaryong gabing magkasama sila. Ito ay isang gabi ng mga titig, ng mga hindi nasasabing saloobin, at ng mga mahihirap na desisyon. Habang sila'y patuloy na naglalakad sa parke, ang mga tanawin ng paligid ay nagsilbing backdrop sa kanilang lihim na alingawngaw. Sa gitna ng mga puno at halamang luntian, ang kanilang mga katawan ay tila naglalapit ng hindi nila kayang kontrolin. Ang mga kamay nila, sa bawat pagkakataon, ay magkalapat at maghihiwalay. Ngunit palaging muling magsasanib sa isang hindi inaasahang paraan. Ang bawat paghaplos ay tila nag-uugnay sa kanilang mga puso, isang koneksyon na walang kakayahang itanggi. Mia, ang bulong ni Carlo. Ang gabing ito, iba. Hindi natapos ni Carlo ang kanyang sinasabi. Ngunit ang bawat saglit ng katahimikan ay nagbigay ng higit na bigat sa mga salitang hindi nasabi. Ang mga kamay nilang magkahawak ay parang mga tanikala na hindi madaling bitawan. Hindi alam ni Mia kung paano sasabihin ang nararamdaman. Ang kanyang puso ay mabilis na tumibok at ang bawat paghinga ay naging mabigat. Natatakot siya sa mga susunod na mangyayari, ngunit alam niyang may isang bagay na hindi niya kayang iwaksi, ang damdamin niya kay Carlo. Ang init ng gabing, iyon ay hindi lang tungkol sa pisikal na koneksyon kundi sa mas malalim na emosyonal na ugnayan nilang dalawa. Ang hindi pagkakaintindihan sa pagitan nila ay nagsimulang magbukas ng mga tanong sa isipan ni Mia. Ang kanilang gabing iyon ay puno ng mga hindi nasasabing emosyon. Habang naglalakad sila, si Mia ay napaisip, paano ko ba ipagpapatuloy ang mga nararamdaman ko? May mga pagkakataon na tumigil sila at nagtagpo ang kanilang mga mata. At ang mga titig na iyon ay naglalaman ng libo-libong saloobin. Mga tanong, mga pangarap, mga takot, walang alinlangan, ang gabing iyon ay magsisilbing pagninilay sa kanilang relasyon. Ang buwan sa langit ay tila sumaksi sa lahat ng nangyari. Ang mga alon ng hangin na dumadampi sa kanilang balat ay nagdala ng kalungkutan at saya, na parang pareho nilang iniisip kung anong kahihinatnan ang dala ng gabing iyon. Sa pagdapo ng kanilang mga labi sa isang hindi inaasahang halik, natapos ang gabi na puno ng mga hindi nasabi. Hindi nila alam kung anong susunod, ngunit pareho nilang ramdam na ang gabing iyon ay mag-iiwan ng mga tanong at huling saloobin na maghuhubog sa kanilang mga puso. Ang mga susunod na sandali ay puno ng katahimikan. Matapos ang matapang na pagtatapat ni Mia, hindi agad nakasagot si Carlo. Para bang ang mga salitang tumimo sa kanyang dibdib ay naging isang mabigat na pamatok na hindi niya kayang bitawan. Ang mga mata ni Mia ay patuloy na nakatuon sa kanya. Naghihintay ng anumang sagot, ngunit tila nawawala ang mga salita sa bibig ni Carlo. Tumango lamang si Carlo at ang kanyang mga mata ay naglalaman ng mga saloobin na hindi niya kayang ipaliwanag. Nagbigay siya ng isang mahinang buntong hininga bago nagsalita. Mia, may ilang bagay na mahirap tanggapin. Ang kanyang boses ay may kabuntot na lungkot, ngunit may kalakipting malalim na pag-unawa. Pero hindi ko kayang mawalan ka. Hindi ko alam kung ano ang magiging epekto nito sa atin. Pero magkasama pa rin tayo, di ba? Si Mia ay nag-umpisang magduda, ngunit ang mga salitang iyon ay nagbigay sa kanya ng kaunting aliw. Ang kabigatan na nararamdaman niya ay hindi na siya nag-iisa sa dalang pasanin. Tila si Carlo, sa kabila ng lahat ng alalahanin at takot ay hindi pa rin handang bitawan ang kanilang relasyon.
Hindi agad nakasagot si Mia. Ang puso niyang patuloy na umiiyak. Sa takot ay nagsimula ng magdahan-dahan mapuno ng kalmado. Ang hindi pagkakaintindihan na nagbukas sa kanilang relasyon ay nagbukas din sa isang pagkakataon. Isang pagkakataon para magtulungan, para magpatuloy sa kabila ng mga pagdududa. Napansin ni Mia ang mga mata ni Carlo. Naglalaman ang mga ito ng maraming emosyon. Takot, pagkalito, ngunit higit sa lahat, pagmamahal. Hindi alam ni Mia kung paano mag-aangkinin ang mga emosyon na ito. Pero hindi ko alam kung anong magiging epekto nito, Mia. Ang muling sinabi ni Carlo. Ang kanyang boses ay mas malalim ngayon. Hindi ko alam kung paano natin haharapin ang lahat ng ito. Pero ang isang bagay na sigurado ako, mahal kita at hindi ko kayang mawalan ka. Ang mga salitang iyon ay parang tila isang pangako. Bagaman may mga agam-agam pa rin sa isipan ni Mia, ang kahulugan ng mga ito ay nagbibigay sa kanya ng lakas. Tila natagpuan niya sa kanyang mga mata ang isang pagkakaroon ng katotohanan. Hindi niya alam kung ano ang magiging susunod na hakbang nila, ngunit naramdaman niyang handa si Carlo na makipagsapalaran sa anumang darating. Siguro nga, ang mahina niyang sagot, habang ang kanyang mga mata ay nagsisimulang magsalamin ng bagong pananaw. Hindi ko rin alam, Carlo, pero sigurado ako sa isang bagay. Hindi natuloy ang kanyang sasabihin, ngunit nagpatuloy siya. Ang nararamdaman ko para sa'yo, hindi basta-basta maglalaho. Hindi ko alam kung anong magiging epekto nito, pero at nagbigay siya ng isang mahina ngunit tapat na ngiti. Magkasama pa rin tayo, di ba? Si Carlo ay yumakap kay Mia ng mahigpit. Ang mga yakap na iyon ay nagsilbing gabay, isang saksi sa kanilang mga alalahanin at pangarap. Ang mga salitang hindi nila kayang iparating ay nahulog sa kanilang mga katawan. Sa bawat galak at takot na sabay nilang tinataglay, magkasama sila. At ang hirap ng mga tanong ay tila nawawala kahit paano sa mga yakap na iyon. Nag-umpisa silang mag-usap tungkol sa mga bagay na hindi nila kayang talakayin noon. Mga pangarap na hindi lang tungkol sa kanilang relasyon, kundi tungkol sa kanilang sariling mga buhay. Hindi nila alam kung anong magiging epekto ng mga lihim na ipinagtapat ni Mia, ngunit ang mga gabi ng pagkakasama at mga simpleng ngunit matamis na usapan ay nagsimulang magbigay ng kalinawan. Sa mga sandaling iyon, kahit hindi pa nila alam kung paano nila haharapin ang mga pagsubok sa hinaharap, napagtanto nilang hindi nila kailangan ng perpekto na solusyon. Ang pagiging magkasama at handang magsimula muli, iyon ang mahalaga. Iyon ang simula ng isang bagong paglalakbay na puno ng takot, ngunit puno rin ng pagmamahal. Habang ang oras ay patuloy na lumilipas, si Mia at Carlo ay nagsimulang magplano para sa mga susunod na araw, hindi bilang mga perpektong tao, kundi bilang dalawang pusong nagmamahalan at handang magsimula muli. Huwag ba hindi anab siya maging pagkakataon para sila ay magtulungan at magpatuloy, at sa bawat hakbang, mas magiging malakas ang kanilang koneksyon. Habang lumilipas ang mga araw, ang mga susunod na linggo ay naging puno ng mga hindi inaasahang damdamin at mga tanong, sa kabila ng kanilang mga pag-uusap at ang kanilang pagnanais na magpatuloy. Hindi pa rin maiwasan ni Mia na madama ang kakaibang tensyon na dumaan sa kanilang relasyon. Minsan, ang mga simpleng galak ay nauurong at ang mga sulyap na hindi maipaliwanag ay nagiiwan ng mga bakas sa kanilang mga puso. Minsan, magkasama sila sa mga simpleng gawain, naglalakad sa parke, nagkakape sa isang maliit na kafe, o nag-aalaga ng mga halaman sa kanilang bakuran. At sa bawat sandali, nararamdaman ni Mia ang malalim na koneksyon sa pagitan nilang dalawa. Ngunit may mga pagkakataon na tila isang pader ang humaharang sa kanilang pagmamahalan, isang hindi maipaliwanag na distansya na gumugulo sa kanilang isipan. Habang ang mga kamay nila ay magkasama, nararamdaman ni Mia na ang mga haplos nila ay nagiging mas malalim kaysa sa inaasahan. Hindi na ito ang simpleng paghawak sa kamay, kundi may mga saglit na tila hindi kayang ipaliwanag ng kanilang katawan. Isang init na para bang may mga bagay na hindi nasabi. Isang mabilis na sulyap, isang hindi inaasahang hawak sa braso, at ang mga tanong ay patuloy na bumangon.
Ano nga ba talaga ang kahulugan ng pagmamahal na ito? Ang tanong ni Mia sa kanyang sarili, habang tinitingnan ang mukha ni Carlo. Si Carlo, na katulad niya ay nag-iisip ng mga bagay-bagay, ay napapansin rin ang mga pagbabago. Ang kanilang mga tahimik na sandali ay masyadong punong-puno ng hindi nasasabing saloobin. Tila ba may mga saglit na siya ay nag-aalangan. Hindi lamang sa mga kilos ni Mia, kundi pati na rin sa kanyang sariling damdamin. May mga gabing magkasama sila, pero may mga sandaling ang mata ni Carlo ay naglalaman ng pagdududa at ang mga nangiti nila ay tila nagiging pilit, parang may mga mabibigat na bagay na hindi pa nila kayang tanggapin. Isang gabi, habang magkasama sila sa kanilang maliit na sala, nanonood ng pelikula si Carlo ay tumahimik. Tiningnan ni Mia ang kanyang mukha at nakita niya ang hindi maipaliwanag na lungkot sa kanyang mga mata. "Carlo, may nangyari ba?" Ang tanong ni Mia. Hindi kayang itago ang alalahanin na unti-unting sumisira sa kanyang loob. Alam niyang hindi pa rin nila nalulutas ang lahat ng kanilang mga tanong at nag-aalala siya kung ang mga hindi nasabi nilang saloobin ay magsisimulang magtulak sa kanila palayo sa isa't isa. Si Carlo ay tumingin kay Mia at pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan nagsalita siya. "Mia, gusto ko pa rin kita, pero may mga oras na nag-iisip ako. Tama ba ang lahat ng ito? Tinatanggap ko ang nararamdaman mo. Pero may mga sandali na ang mga tanong ko ay hindi ko kayang sagutin." Ang mga salita ni Carlo ay parang mga pabigat na bato na bumagsak sa kanyang dibdib. Hindi siya sigurado kung paano susundan ang mga ito, ngunit naramdaman niya ang sakit na dulot ng mga hindi pa nila kayang iresolba. Nakaramdam si Mia ng sakit sa kanyang puso, ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, hindi siya tumigil sa pagmamahal kay Carlo. Ngunit ang mga salita ni Carlo ay nagbukas ng bagong pintuan sa kanilang relasyon. Pinto na maaaring magbigay daan sa mga bagong tanong at bagong paghihirap. Minsan, ang mga gabi nila ay nagsisimulang mag-iba. Ang mga tawanan at masayang usapan ay nauurong. At ang mga sulyap na masyadong matalim ay nagsisimulang magpatong-patong. Sa mga oras ng katahimikan, naiisip ni Mia kung may pagkukulang ba sila sa isa't isa. "Mahal ko siya," ang patuloy na naiisip ni Mia. Pero anong klaseng pagmamahal ito kung ang mga tanong ay patuloy na dumarating? Sa mga gabing sila ay magkatabi, matagal silang magkahawak kamay, ngunit walang salitang lumalabas sa kanilang mga bibig. Ang mga simpleng bagay, tulad ng paghahaplos ni Carlo sa kanyang buhok o ang pagtapik niya sa kanyang braso, ay nagiging mas mahahalaga kaysa sa anumang bagay. Ngunit kahit na ang mga gestures na ito ay puno ng pagmamahal, ang mga tanong ni Mia ay patuloy na bumabalik sa kanyang isipan. Kung mahal ko siya, bakit parang may kulang? Ang tanong ni Mia sa sarili habang natutulog sila sa kama, magkatabi ngunit may mga distansyang hindi kayang ipaliwanag. Sa mga sandaling iyon, pareho nilang nararamdaman ang pagkakaroon ng hindi nasabing mga bagay, mga lihim na hindi nila kayang harapin, mga desisyong hindi pa nila kayang tanggapin. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, ang tensyon sa kanilang relasyon ay nagiging mas malalim at ang mga simpleng galak ay nagsisimulang magbago. Sa kabila ng lahat ng ito, ang pagmamahal nila sa isa't isa ay nandoon pa rin. Ngunit ang tunay na tanong ay, hanggang kailan nila kayang itago ang mga duda at mga takot na nagsisimulang mag-ugat sa kanilang relasyon? Naglalakad si Mia mag-isa sa harap ng dagat. Ang hangin ay dumadampi sa kanyang balat. Malamig ngunit nakapapawi ng tensyon sa kanyang isipan. Ang mga alon ay dumadaluyong. Ang mga tunog nito ay nagiging isang malumanay na himig. Ngunit sa kabila ng kagandahan ng paligid, ang kanyang puso ay puno ng kalituhan. Ang dilim ng gabi at ang liwanag ng buwan na sumasalamin sa tubig ay tila nagiging saksi sa mga tanong na patuloy na bumabagabag sa kanyang isipan. "Mahal ko siya," ang bulong ni Mia habang pinagmamasdan ang mga alon na dumadampi sa buhangin. Pero tama ba ang ginawa ko? Ang mga tanong ay patuloy na sumasagi sa kanyang isipan, paulit-ulit, walang katapusan. Sa bawat hakbang, tila ang bawat tanong ay nagiging mas malaki, mas mabigat. Ang mga alaala ng mga gabing magkasama sila ni Carlo ay tila muling nagbalik. Ang mga ngiti,
ang mga haplos, ang mga titig na puno ng pagmamahal. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, may isang bahagi sa kanyang puso na natatakot. Ang mga haplos ni Carlo ay parang pag-aalab sa kanyang kaluluwa, isang init na hindi matitinag. Sa tuwing yakap siya ni Carlo, nararamdaman niyang ligtas siya, na parang hindi nila kayang kalimutan ang pagmamahal na kanilang ipinaglalaban. Ngunit sa mga sandaling tahimik, sa mga sandaling nag-iisa siya tulad ngayon, ang mga lihim na hindi nila kayang talakayin ay bumangon. Ang mga tanong na hindi nasabi ay naging mabigat. At ang mga bagay na tila kaya nilang pag-usapan ay nagiging mga hadlang sa kanilang relasyon. Bakit ba ako natatakot? Ang tanong ni Mia sa kanyang sarili. Mahal ko siya. Iyon na lang ang sigurado ako. Ngunit sa kabila ng pagmamahal, may mga tanong na tila hindi na niya kayang takasan. Ang mga hindi pagkakaintindihan na unti-unting nagsimulang mag-ugat sa kanilang relasyon ay nagsisilbing pader na hindi nila kayang ibagsak. Hindi ba't ang pagmamahal ay dapat walang kondisyon? Ngunit bakit parang may mga bagay na tila hindi nila kayang pag-usapan ng buo? Ang mga lihim na kanilang itinagong pareho, ang mga takot, ang mga hindi pagkakaintindihan, ang mga saloobin na hindi kayang ilabas. Ang mga ito ay nagiging gabay sa kanilang mga hakbang, ngunit kasabay ng kanilang pagmamahalan, pati na rin ang kanilang mga pagdududa. Si Carlo na tila puno ng pagmamahal ay nagsimula ring magtago ng mga bagay. Napansin ni Mia ang mga sulyap na masyadong malalim, ang mga pagkiling ng ulo na parang may hindi na nasabi. Si Carlo ay hindi na gaya ng dati. Mas tahimik, mas nag-iisa sa kanyang mga pananaw. At si Mia, siya rin ay natatakot na baka ang mga lihim nila ay magdala sa kanila sa isang landas na hindi nila kayang lakbayin. Baka nga, ang bulong ni Mia, ngunit hindi niya kayang tapusin ang kanyang iniisip. Ang mga posibilidad ng mga bagay na maaaring mangyari ay nagiging masalimuot at masalimuot. Baka na nga, hindi kami sapat sa isa't isa. Ang sumunod na naiisip ni Mia. Baka ang pagmamahal namin ay hindi kayang magtagumpay sa lahat ng lihim at takot. Ang gabing iyon ay naging isang oras ng malalim na pagninilay. Pinagmumuni ni Mia ang lahat ng nangyari. Mga masasayang sandali, mga pag-aalab ng kanilang pagmamahal. Ngunit pati na rin ang mga sulyap na puno ng tanong at pagdududa. Sa bawat pag-ikot ng mga alon, tila may mga bahagi ng kanyang puso na nais magtago, mga bahagi na hindi kayang aminin, mga bagay na siya mismo ay hindi kayang ipaliwanag. Mahal ko siya. Ang patuloy na naiisip ni Mia, ngunit kasabay ng pag-aalab na iyon, ay ang takot na baka hindi nila kayang magpatuloy. Bakit ako natatakot na baka mawalan ako? Sa paglalakad niya sa buhangin, tila siya na lamang ang naroroon. Ang lahat ng ito ay bumabalot sa kanyang puso. Ang pagmamahal na puno ng kaba, ang relasyon na puno ng pangarap, ngunit puno rin ng takot sa mga bagay na hindi kayang isalaysay ng mga saloobin. Nagpatuloy siya sa paglakad, ang kanyang mga paa ay sumasayad sa malamig na buhangin, ngunit ang kanyang isipan ay patuloy na umiikot sa mga tanong, hanggang kailan ko kayang maghintay? Hanggang kailan ko kayang tanggapin ang mga lihim? Sa huli, naupo siya sa dalampasigan. Ang mga mata niya ay nakatingin sa malayong abot ng dagat. Ang buwan ay sumasalamin sa tubig, at ang liwanag nito ay nagbigay gabay sa kanya. Pero ang mga sagot ay tila malayo pa. Ang pagmamahal na nararamdaman niya kay Carlo ay hindi kumukupas. Ngunit ang mga tanong, ang mga takot, ay nagiging sagabal sa kanilang pagkakasama. Sa mga sandaling iyon, hindi pa rin niya matanggap na ang lahat ng pagmamahal na ipinaglalaban nila ay may kasamang mga pagdududa na hindi nila kayang iwasan. Ang pagmamahal ko ba kay Carlo ay sapat na para magpatuloy kami? Ang tanong na sumasalamin sa kanyang isipan. O baka nga, ang mga lihim at takot na ito ay maghihiwalay sa amin. Isang gabi, habang si Mia ay nagluluto ng kanilang hapunan, narinig niya ang pamilyar na tunog ng doorbell. Nang magbukas siya ng pinto, nakita niyang nakatayo si Carlo, ngunit iba ang hitsura nito. Hindi tulad ng dati,
Mayroong isang malalim na kalituhan sa kanyang mga mata at ang kanyang mga labi ay nag-aatubili, parang may mabigat na lihim na pilit na isinusuong. Mia, may gusto akong sabihin sa'yo, ang sabi ni Carlo. Ang boses niya ay puno ng kabuntot na pag-aalala. Ang kanyang mga mata ay hindi maitatago ang kalituhan na tinatago niya. Habang nakatingin siya kay Mia, ramdam niya ang bigat ng mga salitang susunod na bibigkasin. Si Mia, na nararamdaman ang kakaibang tensyon sa pagitan nila, ay hindi nakasagot agad. Habang binabaybay nila ang mga mata ni Carlo, tila may mga saglit na muling bumalik ang lahat ng tanong na lumipas. Ang mga hinala, ang mga lihim, at ang mga pagdududang hindi kayang iwaksi. Ano kaya ang nangyayari? Ang tanong ni Mia sa sarili. Habang ang mga kamay ni Carlo ay hindi rin nakalapat sa kanya tulad ng dati. Anong nangyari? Ang tanong ni Mia, nag-aalangan ngunit may kaunting takot sa kanyang tinig. Hindi niya alam kung ano ang susunod na sasabihin ni Carlo, ngunit nararamdaman niyang may malaking pagbabago sa kanya. Carlo, anong nangyari? Si Carlo ay tumungtong sa loob ng bahay at lumapit kay Mia. Tumingin siya sa mga mata nito at naramdaman ni Mia na may tinatago ito. Ang mga mata ni Carlo ay tila lumalabo at hindi na gaya ng dati. Walang sigla, puno ng pasanin. At saka, sa isang iglap siya ay huminga ng malalim. Mia, may nangyari sa amin ng kapatid ko, ang pahayag ni Carlo. Ang kanyang mga mata ay naglalaman ng hindi kayang ipaliwanag na pagsisisi. Mahal ko siya at hindi ko kayang itago ito pa. Ang bawat salita ay parang isang tinik na tumusok kay Mia. Alam kong mali at hindi ko kayang ipaliwanag kung bakit, pero nangyari ito. Nagtagilid ang mundo ni Mia. Ang kanyang utak ay parang nag-freeze. Hindi kayang tanggapin ang mga salitang iyon. Ano? Ang tanging nasabi ni Mia, at ang katawan ay nanginig sa ginugol na oras ng kabiguan at kalituhan. Ang mga lihim na hinahanap niya, ang mga tanong na wala siyang sagot, ang mga ito ay bumangon, ngunit hindi sa paraang inaasahan niya. Papaano? Ang tanong ni Mia. Ang kanyang boses ay may halong panginginig at kalituhan. Paano nangyari ito, Carlo? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Ang bawat salitang lumabas mula sa bibig ni Mia ay may kasamang sakit at hindi maipaliwanag na lungkot. Ang lahat ng kanilang pinagtibay, ang lahat ng pagmamahal na itinaguyod nila ay napaglingkuran ng isang lihim na mas mahirap tanggapin kaysa sa anumang kalungkutan. Hindi ko rin alam kung paano ko nasabi ang mga iyon. Mia, ang sagot ni Carlo. Ang kanyang boses ay puno ng pighati. Sa mga sandaling iyon, hindi ko na alam ang gagawin ko. Ang nararamdaman ko para kay Riza at naramdaman ni Mia ang isang dagundong sa kanyang dibdib ay labis at hindi ko kayang gawing simple lang. Riza? Ang tanong ni Mia na parang natutulala. Ang kapatid mo? Ang pangalan ni Riza ay tila isang kamao na tumama sa kanyang dibdib. Ang kanyang utak ay nagsimulang mag-ikot. Ang lahat ng pagkakaalam niya ay nagkaroon ng bagong anyo. Ang lihim na nagiging mas masakit kaysa sa kanyang inaasahan. Oo, Riza? Ang sagot ni Carlo at sa mga salitang iyon, naramdaman ni Mia ang isang napakalaking pagkabasag. Hindi ko alam kung paano nangyari at mas masakit pa sa lahat ng nangyari na hindi ko sinabi sa iyo agad. Mabilis na kumalat ang sakit sa katawan ni Mia. Ang pagmamahal na iniisip niyang buo, ang relasyon na kanilang pinanatili, ay pinunit ng isang lihim na mas mabigat pa sa pinakamadilim na alaala. Bakit? Ang tanong ni Mia, ang mga mata ay basang-basa ng mga luha. Bakit ko kailangang malaman pa ito ngayon? Hindi ba't mahal na kita? Bakit hindi mo ako kayang pagsabihan? Ang bawat tanong ay parang alon na bumangon sa kanyang dibdib. Bawat tanong ay tila hinagupit siya ng matinding puwersa. Si Carlo ay tahimik na tumayo sa harap ni Mia at ang kanyang mga mata ay punong-puno ng pagsisisi. Mia, hindi ko kayang mawala ka. Hindi ko kayang makita kang nasaktan. Kung maaari ko lang baguhin ang lahat, gagawin ko. Ang lahat ng ito ay mali at alam ko na hindi ko kayang itama ang lahat ng ginawa ko. Si Mia ay tumingin kay Carlo.
Ang kanyang dibdib ay halos masaktan sa sakit ng kanyang mga nararamdaman. Hindi ko alam kung paano ko matanggap ang lahat ng ito, ang sabi niya. Ang boses ay halos magpatalo. Hindi ko alam kung kaya ko pa kayong magpatuloy, Carlo. Hindi ko alam kung saan kami pupunta mula rito. Ang silid ay napuno ng katahimikan. Ang mga salitang hindi nasabi, ang mga lihim na lumabas, at ang lahat ng kanilang pinaninindigan ay napaglingkuran ng isang malupit na katotohanan. Ang mga hakbang na kanilang ginawa ay nagdulot ng mas malalim na sugat kaysa sa iniisip nila, at ngayon, ang hinaharap ay nagiging isang madilim na landas na wala ni isa sa kanila ang makakapagsabi kung saan patungo. Nagbabanggaan ang kanilang damdamin. Ang bawat titig ni Mia kay Carlo ay puno ng kalituhan at sakit. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, ang pagmamahal ay hindi pa rin matitinag. Sa mga mata ni Carlo, nakikita ni Mia ang pagkakasala at pagsisisi. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, may isang bagay na malinaw. Ang pagmamahal na nag-uugnay sa kanila, isang bagay na hindi nila kayang itanggi. Nasa harap sila ng pinakamabigat na pagsubok sa kanilang relasyon, at ang tanong na matagal na nilang iniiwasan ay naroroon na sa harapan nila. Paano nila malalampasan ang mga pagkatalo at ang mga lihim na naglatag ng mga hadlang sa kanilang landas? Mahal kita, Carlo. Ang tanging nasabi ni Mia habang tinitigan siya. Hindi niya kayang gawing mas magaan ang kanyang mga saloobin. Ang puso niya ay patuloy na umiiyak, ngunit hindi kayang magpatawad sa sarili. Sa kabila ng lahat ng nangyari, hindi pa rin niya kayang isuko si Carlo. Kahit pa ang sakit na dulot ng mga lihim ay masakit pa sa pisikal na kirot. Si Carlo, na may mga mata ding puno ng luha, ay lumapit kay Mia. Hindi niya kayang tingnan ang kanyang sarili sa salamin, at ang mga salitang iyon, "Mahal kita," ay siyang sumira at nagpatibay sa kanilang relasyon. "Mia, hindi ko kayang mawalan ka." Ang bulong ni Carlo, ang boses niya ay puno ng paghihirap. "Hindi ko kayang mabuhay na walang ikaw sa tabi ko." Ang mga salitang iyon ay nagbigay sa kanya ng kaunting kaluwagan, ngunit sa kabila ng lahat ng init na nararamdaman nila, may isang malamig na katotohanan na patuloy na bumangon. Ang hindi pagkakaintindihan at ang lihim na bumulabog sa kanilang pagkatao. Ang gabi ay puno ng luha at ang init ng mga yakap ay naging simbolo ng kanilang magkasalungat na nararamdaman. Mga pusong umiiyak, ngunit parehong naglalaban para sa pagmamahal na akala nilang imposible nang mabuo muli. Nagyakap sila, at sa mga yakap na iyon, naramdaman ni Mia ang lahat ng sakit na dulot ng kanilang mga desisyon. Ang mga bisig ni Carlo ay humigpit sa kanya, ngunit sa kabila ng lahat ng nararamdaman niyang pagmamahal, ang takot ay hindi rin makalimutan. "Paano na tayo, Carlo?" Ang tanong ni Mia sa gitna ng kanilang yakap. Ang mga salitang iyon ay naglalaman ng lahat ng kanyang alalahanin. Ang mga tanong na wala siyang kasagutan, at ang kabiguan na patuloy na bumabalot sa kanilang mga puso. "Hindi ko alam." "Mia," ang sagot ni Carlo. Ang kanyang tinig ay halos magpatalo sa emosyon. "Hindi ko alam kung paano natin malalampasan ang lahat ng ito, pero hindi ko kayang mawalan ka." Nakayakap pa rin siya kay Mia. Ang mga kamay niya ay naglalakbay sa likod ni Mia bilang isang huling pagsubok na hindi siya tatalikod sa kanya. Nagpatuloy silang magyakap. Ang oras ay tila huminto sa kanilang paligid. Hindi nila alam kung hanggang kailan nila kayang palampasin ang mga sugat na kanilang iniwan. Ngunit ang isang bagay na sigurado sila ay ang hindi nila kayang magpatuloy kung wala ang isa't isa. Hindi nila alam kung paano nila malalampasan ang lahat ng lihim at ang mga bagay na hindi nila kayang aminin. Ngunit alam nilang walang saysay ang lahat ng iyon kung wala ang pagmamahal na patuloy na nag-uugnay sa kanilang mga puso. Ang kanilang pagmamahal ay naging magulo at puno ng mga tanong. Ngunit sa mga sandaling iyon, sila ay nagtagpo. Nagbigay ang kanilang mga yakap ng pagkakataon na muling magkabati. Nais nilang magpatuloy, nais nilang magsimula muli, ngunit hindi nila alam kung paano. Ang mga alalahanin ay patuloy na nanatili. Ngunit sa mga bisig ni Carlo,
Naramdaman ni Mia na may pag-asa pa. Hindi ko alam kung anong mangyayari, Carlo, ang sabi ni Mia. Ang boses niya ay puno ng pag-aalinlangan at sakit, ngunit may kasamang pagnanais na magpatuloy. Pero alam kong mahal kita. Alam ko na may mga bagay tayong hindi pa kayang ayusin, pero hindi ko kayang mawala ka sa buhay ko. Hindi kita pababayaan, Mia, ang sagot ni Carlo. Ang mga kamay niya ay muling dumapo sa mukha ni Mia. Hinahaplos ang mga luha nito. Hindi kita iiwan, kahit na ang lahat ay magulo. Mahal kita. At sa mga salitang iyon, muling nagsimula ang kanilang mga puso na magtulungan. Ang gabi ay patuloy na gumugol ng mga luha. Ngunit may pag-asa sa likod ng bawat patak. Pag-asa na kahit gaano pa kalalim ang mga sugat, ang pagmamahal na iyon ay maaring magsanib muli sa kabila ng lahat ng kamalian at lihim. Dahan-dahan nilang natutunan kung paano tanggapin ang kanilang mga sarili at ang relasyon nila ay nagsimulang magbukas sa mga bagong posibilidad. Ang bawat araw na lumipas ay isang hakbang patungo sa isang bagong simula. Sa kabila ng lahat ng pagkatalo at kalituhan, natutunan nilang magpatawad sa isa't isa at higit sa lahat magpatawad sa kanilang mga sarili. Minsan, sa mga tahimik na sandali na magkasama sila, nararamdaman ni Mia ang mga pagbabago. Hindi na tulad ng dati ang mga sulyap nila, hindi na rin ang mga yakap nila. Ang bawat galak, bawat haplos, at bawat saloobin ay nagiging mas matamis, mas tapat, at mas puno ng pag-asa. Si Carlo, na noon ay puno ng kalituhan, ay nagiging mas matatag. Ang mga mata niya na dati puno ng pagsisisi at takot, ay ngayon ay naglalaman ng liwanag. Liwanag na nagsasabing handa silang magsimula muli, kasama ang mga leksyon na natutunan nila mula sa mga pagkakamali at pagsubok. Si Mia ay hindi na natatakot. Nawala na ang mga tanong na nagpapaikot sa kanyang isipan. Hindi na niya hinahanap ang mga sagot na hindi pa handa o kaya ay hindi pa nila kayang ibigay. Naramdaman niya na ang pagmamahal na mayroon sila ni Carlo ay isang patuloy na proseso. Hindi isang perpektong pagmamahal, kundi isang pagmamahal na hinubog ng mga pagsubok, mga pagkatalo at mga pagkakasala, ngunit patuloy na nagsisilbing gabay upang magpatuloy. Isang araw, habang sila'y magkasama sa isang maliit na parkeng madalas nilang puntahan, naglakad sila ng magkatabi. Ang mga dahon ng mga puno ay nagsasayaw sa hangin, at ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa kanlurang bahagi ng langit. Walang sinasabing malalaking salita, ngunit ang kanilang presensya ay puno ng pagmamahal. Isang pagmamahal na walang kondisyon, walang kapalit, puno ng pag-unawa. Mia, ang sabi ni Carlo. Ang kanyang boses ay tahimik ngunit puno ng kahulugan. Alam mo ba, hindi ko alam kung paano ko nahanap ang lakas na magpatuloy pagkatapos ng lahat ng nangyari. Pero sa iyo, natutunan ko kung paano magpatawad. Natutunan ko kung paano tanggapin ang sarili ko at ikaw. Si Mia ay huminto sandali. Ang mga mata ay napakamakitid at naramdaman niyang ang bawat salita ni Carlo ay nagsasalamin ng kanilang pinagmulan. Lahat ng hirap, lahat ng luha at lahat ng pagnanais na magpatuloy. Alam ko, Carlo, ang sabi ni Mia habang pinagmamasdan ang malalayong bundok. Sana magpatuloy tayo. Sana magawa natin ito ng magkasama. Hindi na nila kailangan pang magsalita ng marami. Ang simpleng salitang iyon ay nagbigay linaw sa lahat ng mga pagkakamali at pagdududa na dati nilang dinadala. Hindi nila kayang baguhin ang nakaraan, ngunit natutunan nilang tanggapin ito at higit sa lahat, tanggapin ang kanilang mga sarili at ang isa't isa sa kabila ng lahat ng imperpeksyon. Si Carlo ay tumigil sa harap ni Mia at yumakap sa kanya ng mahigpit. Mia, hindi ko kayang mabuhay na hindi ka kasama. Mahalaga ka sa akin at hindi ko kayang mawalan ka. Ang mga yakap nila ay punong-puno ng kaligayahan, pag-unawa at pangako. Isang bagong simula at sa mga sandaling iyon, nagkaroon sila ng paglilinaw. Hindi kailangang perpekto ang lahat para magpatuloy. Ang bawat relasyon ay may mga pagsubok at ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa perpeksyon, kundi sa kakayahang magpatawad at magsimula muli, anuman ang nangyari. Sa huling mga araw ng kanilang pagiging magkasama,
Si Mia at Carlo ay natutunan kung paano magtakda ng mga bagong hangganan. Inayos nila ang mga sugat na dati nilang iniwasan at nagkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa isa't isa. Ang kanilang pagmamahalan ay nagsimula ng bagong kabanata at sa bawat araw na dumaan, sila ay naging mas maligaya, mas buo at mas handa na harapin ang hinaharap. Sa dulo, si Mia at Carlo ay natutunan na ang tunay na lakas ng kanilang pagmamahalan ay hindi nakasalalay sa perpekto o sa mga sagot sa lahat ng tanong. Ito ay nakasalalay sa kanilang kakayahang tanggapin ang isa't isa sa kabila ng lahat ng mga pagkakamali at hindi pagkakaintindihan. Sa kanilang pagmamahal, na ngayon ay puno ng pag-unawa, pagtanggap, at ang hindi matitinag na pagnanais na magpatuloy, magkasama, ang kwento nila ay nagtatapos sa isang malamlam na gabi kung saan si Mia at Carlo ay magkasama. Naglalakad sa tabing dagat. Ang alon ay marahang dumadampi sa buhangin. Ang malamlam na liwanag ng buwan ay sumasalamin sa kanilang mga mukha at ang hangin ay dahan-dahang humahaplos sa kanilang balat. Tahimik sila, ngunit ang mga mata nila ay nagsasalita ng mga salitang hindi na kailangang ilabas. Ang kanilang kwento ay puno ng mga pagsubok, ngunit ang pagmamahal na nag-ugat sa gitna ng mga paghihirap ay nahanap ang daan patungo sa paglilinis at pagtanggap. Ang pagmamahal ay puno ng komplikasyon, ang sabi ni Mia. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit ang bigat ng mga salitang iyon ay patuloy na bumigat sa kanyang dibdib. Tinitigan niya si Carlo at sa mga mata nito ay nakita niya ang mga alaala ng nakaraan, ang mga sugat, ang sakit, at ang mga lihim na sila ring nagdala sa kanila sa kabila ng lahat ng iyon. Ngunit sa kabila ng lahat, natutunan kong mahalin ka pa rin. Dagdag ni Mia, ang mga salitang iyon ay tumagos sa kanyang puso. Ang pag-ibig nila ay nagbago at natutunan nilang tanggapin ang lahat ng imperpeksyon. Ang gabi ay puno ng pagmumuni at mga tanong na nagsimula pa lamang nilang matutunan. Si Carlo ay tumingin kay Mia. Ang kanyang mga mata ay naglalaman ng parehong pag-aalala at pagmamahal. Mia, alam ko na marami tayong pinagdaanan. Hindi madali. Pero alam kong hindi ko kayang mawala ka. Mahal kita. At kahit na may mga bagay na hindi, mabilis na tumingin si Mia sa mga alon. Ang kanyang isip ay patuloy na umiikot sa mga tanong na hindi pa natutugunan. Kung ang pagmamahal nila ay puno ng kalituhan, ng lihim at sakripisyo, paano nila matutukoy kung ano ang tama? Kung ang kanilang pagmamahal ay magkasalungat, ang init ng kanilang damdamin at ang kabigatan ng kanilang konsensya, paano nila pipiliin ang tamang landas? Ang mga tanong ay patuloy na dumadaloy sa kanyang isipan, ngunit walang sagot na kayang magbigay ng kalinawan. May ilang sandali ng katahimikan. Si Mia at Carlo ay naglakad pa ng magkatabi, magkahawak ang mga kamay, ngunit sa mga sandaling iyon, nararamdaman nila ang malalim na hiwa sa kanilang mga puso. Isang tanong na maghahatid sa kanila sa isang lugar na hindi nila alam kung saan patungo. Kapag ang pagmamahal ay parehong tama at mali, ang tanong ni Mia sa sarili, alin ang pipiliin, ang init ng damdamin o ang kapayapaan ng konsensya? Bawat tanong ay parang alon na dumarating at bawat sagot ay hindi matutukoy sa madaling panahon. Subalit sa kabila ng lahat ng kalituhan, sa bawat hakbang nilang magkasama, may liwanag pa rin. Ang mga tanong na tila wala pang kasagutan ay unti-unting nagiging bahagi ng kanilang kwento. Kwento ng paglago, ng pagbabago, at ng pagtanggap sa bawat imperpeksyon. Sa huli, si Mia at Carlo ay nagtakda ng bagong simula. Hindi nila alam kung anong mangyayari sa hinaharap, ngunit alam nila na anuman ang mga pagsubok, mayroong halaga ang pagpili at ang pagpapatawad. Hindi perpekto, ngunit totoo. Hindi madaling alisin ang mga sugat na kanilang natamo, ngunit natutunan nilang magpatuloy at magsimula muli, magkasama. At sa kabila ng lahat ng sakripisyo at kalituhan, natutunan nilang mahalin ang isa't isa sa lahat ng anyo. Mga anyong may kalungkutan, may galit, ngunit puno ng tunay na pagmamahal. Ang kanilang kwento ay nagtatapos na may tanong na naiwan sa isipan ni Mia. Ang tanong na patuloy niyang binabalikan, kapag ang pagmamahal ay parehong tama at mali, alin ang pipiliin? Ang init ng damdamin,
Napuno ng alon ng kasiyahan at sakit, o ang kapayapaan ng konsensya, napuno ng katahimikan at paglilinis. Ang sagot ay hindi madaling matukoy, ngunit alam niyang anuman ang pipiliin, ang pagmamahal nila ni Carlo ay isang paglalakbay na magpapatuloy sa kabila ng lahat ng pagdududa at takot.